Magandang araw po mga kuwangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung keen side. Ngayon pag-uusapan po natin tungkol kay Tito Soto kasi nga ayon sa kanyang panayam ay magbabalik na sa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson. Nako, di ba nag-resign siya dyan kasi nga ayaw na niya sa Blue Ribbon Committee. Ano na bang nangyayari ngayon sa sa politika at sa mga taga-senado? Gaalis at magbabalik. Tapos sabi naman niya ng interviewer kung wala ba siyang binigyan ng mga tao diyan na kapalit kay Ping Lacson. Sabi niya, wala naman may gusto. Sino bang walang may gusto? Ay isang investigasyon, isang malaking committee po yung Blue Ribbon Committee. Walang nangyayari, ang sabi di ba ni Kiko Barsaga, wala naman napapatawan ng diyan ng kaso sa sa Blue Ribbon Committee yung naghahawak si Lacson. So ngayon magbabalik na naman siya bilang isang Blue Ribbon Chairman Committee ng Blue Ribbon Committee si Lacson. Nako. May kumpas ba yan ng palasyo o wala? Mayroon bang diyan? May mga kumpas ba doon sa taas na bumalik siya? Kasi kapag umalis ka na, dapat huwag ka nang bumalik eh. Di ba? Umalis ka na eh. Ang dami niyang pwedeng maghawak eh. Ang dami niyang mga matatalino at magagaling. Hindi natin alam yung diyan, ang mechanics nila diyan, kung ano na ang plano nila talaga diyan ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya ni Tito Soto. Asan na yun? Yun. Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakanya. So, it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna, and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday, pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning yes, yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. Ano po ang naging 99%? So yes na po yon, SP. Ano po? Yes na yun. Opo, ano po ang naging dahilan ng paglambot din or pag-reconsider? Kasi nung nagbitiw talagang ang lumalabas po kasi sa balita, di ba, SP, talagang nasaktan si Senator Lacson doon din sa sentimiento or sa pakiramdam ng mga kapwa niya senador. So, kung wala nang kumpiyansa sa kanya, mabuti pang magbitiw. Pero ano po ang nakapagpalambot, nakapagpa-reconsider muli kay Senator Lacson para bumalik sa Blue Ribbon Committee? Palagi ko yung analysis niya nung mga naging hearing. Siyempre, you look back. Tinignan niya siguro kung ano yung mga nangyari ng mga hearing at kung ano pa yung dapat puntahan. Sapagkat yung ang strategy naman niya talaga was he was being led by the evidence at saka ng mga testigo. So, ang tingin ko, nung ina-analyze niya at naririnig niya yung sinasabi ng mga kasama namin at sinasabi ng mga publiko, na-reconsider niya na kailangan ituloy. Marami ay nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman and the Department of Justice. So kung gano'n, at ganun din naman yung pananaw ko nung narinig ko nag-uusap kami tungkol dyan eh. Parang nakukulangan siya ng investigasyon. So, yun ang isa sa mga dahilan siguro. At marahil na rin, talagang panahon na para yung aming ginagawang batas naman, yung Independent People's Commission, para mas mapalakas pa rin yung ICI at malaki maitutulong ng Blue Ribbon Committee
lalo na kung ipapagpatuloy ni Senator Lacson yung pagiging chairman nito, sapagkat yung aming acting chairman ngayon, si Senator Vice Chairman kasi yun si Senator Erwin Tulfo, ay natutuwa naman nung magkausap kami, nasa abroad siya, natutuwa siya, nag-consider na si Senator Lacson uli na bumalik. Or wala ho ba talagang tumanggap? Lahat may half-hearted Aha. Yun ang problema parang medyo busy rin sa ibang ayaw nilang mapabayaan yung mga current committees nila Pero yung mga kapwa po yung kasama sa majority na sinasabi, like Senator J.V. Ejercito, though sa isang panayam may sinabi niya na paabot niya na yung kanyang sentimiento kay Senator Ping at naging nalinawagan na yata sila sa isa't isa. Wala na hubang ganoon sa majority na parang hindi masaya o nalinis na o naplansya na SP yung mga sinasabi nilang hindi nila gusto kung paano tumatakbo yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala na kasi palagi ko yung pagkaka-explain ako doon sa sinabi yung na-quote kay Senator Lacson sa radyo. Yung pagkaka-explain ako palagi ko mas naging malinaw sa kanila kasi hindi naman kasi pareho yung sinasabi nila pagka nabanggit ang insertion Ang insertion kasi kapag ito'y nilagay mo na tapos na ang second reading, tapos na third reading, pagkatapos ay ay pagdating ng BICAM, may siningit ka. Talagang insertion ang tawag doon. Ngayon, ang problema kasi, pag mayroong mga amendment sa floor, Opo. natatawag din kuminsan insertion ng iba yun Pero karamihan kasi sa mga kasama namin ay mayroong mga individual amendments at mayroong institutional amendments. So, hindi nakatakataka na masabi na lahat ng mga senador o halos lahat ng mga senador ay may amendment. Or some people call it insertions. Ganun ang pagkaka-explain ako sa kanila, pagkaka-explain ako So I think that was it became water under the bridge after that sapagkat naging maayos naman yung usapin namin. At ito na yung mga plano namin gawin para dito sa budget ng 2026. Kailangan malinaw ang mga amendments, sino nag-a-amend at gagawin namin ito lahat sa second reading. Hindi pa pwedeng isisingin natin. Ngayon, baguhin ko na yung sinasabi ko, baka may magduda pa Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Okay, 100%. Pero sinabi po ni Senator Lacson, di ba, na dapat maging handa raw ho kayo dito sa consequences at ang sagot nyo naman, fear is a word I have already. Ayun mga kawangis ko, mahaba pa yung dyan panayam sa kanya kay Tito Soto, pero sa ngayon mga kawangis ang tingin nyo, kasi nga ang sabi kasi ni Tito Soto, unfinished business pa siya si Ping Lacson. Kaso lang, ang dami na kasing mga taong bayan kasing umaaray na dapat ibalik na sa sa ibang mga chairman dyan. Yung nasimulan kasi hanggang ngayon wala kasi di ba ng paano. Hanggang ngayon wala pang nabibigyan ng kaso yung mga resource person sa interview sa Blue Ribbon Committee, wala pa talaga. Ang parang nagiging circus na lang lahat yan po ang nangyayari sa flood control katiwalian. Sabihin nila, lantaran na yung pagnanakaw sa gobyerno pero wala pa ring nakakasuhan. Ano ang drama dyan? So ngayon nililista naman nila yung usapan ngayon, Kung mapapansin nyo, nililista nyo naman ang usapan, ibabalik naman sa Blue Ribbon Committee, tapos para daw doon sa ICI sa investigation ng IMPRA, yung kay Marcos Jr. para doon makatulong sila. Walang kinta na yan. So mga kawangis ko, yun na lang bahalang humusga kung karapat-dapat pa siyang bumalik bilang isang chairman ng committee ng Blue Ribbon, si Ping Lacson. So, yun muna ang update natin sa mga araw na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my channel and like din may mga videos po. Sa ngayon, bye-bye muna.